Gumuho ang isang parte ng kalsadang ito sa Babalag San Francisco Road sa bayan ng Kalinga dahil sa walang humpay na pag-uulan. Malaki ang papel ng kalsada sa kalakalan ng probinsya, kaya naman ang pagguho nagdulot ng mabigat na daloy ng trapiko. Dahilan para maglabas ng abiso ang pamahalang panlalawigan sa mga motorista nito lamang Biyernes, May 29. Para makaiwas sa insidente, isang harang din ang pansamantalang inilagay sa lugar. Yun lang, ang ginamit pinagpatong-patong na orange sandbags. Ang mga ito agaw pansin at ikinadismaya rin ni DPWH Secretary Vince Dizon sa pagbisita nito sa Kalinga noong Lunes, June 1. Ay, hindi pwede to. Unacceptable tong ganito. Temporary, sir. I know it's temporary, pero still. Di ba, hindi naman may off-the-shelf yan eh. Hindi naman 1 month ang ordering nito eh. Ang pagkakaroon ng maayos na safety devices at ligtas na kalsada alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Matatandaan na noong May 13, 2026, isang 13 anyos na siklista ang namatay matapos mahulog sa bangin dahil sa kakulangan ng safety devices sa isinasagawang konstruksyon ng Benguet Nueva Vizcaya Road sa La Trinidad, Benguet. Tiniyak naman ng DPWH Lower Kalinga District Office na agad papalitan ng mga sandbags ng maayos na safety devices. Di bali, sir, we'll replace Oo, bumili na kayo ngayon. Samantala, ininspeksyon rin ni Public Works Secretary ang delayed na konstruksyon ng Alyog Bridge sa Tabuk City, Kalinga. Bahagi ito ng isinasagawang bridge replacement project. One-way traffic pa ang umiiral na traffic scheme sa lugar at tanging mga sasakyang may kargang 5 tonelada lamang ang maaaring dumaan. Iniutos din ng kalihim na pondohan ng natitirang bahagi ng bitin na access road na magdurugtong sa Dilag at Ilab ng Baran upang makatipid sa gasolina at mabawasan ang oras ng biyahe sa pagitan ng Tabuk City at Tuguegarao City na mula sa 1.5 oras ay magiging 1 oras na lamang. Dagdag pang problema, may butas doon, dito sa luma nating tulay. One way tayo ngayon. So pati yung mga kababayan natin na bumabiyahe mula Tabuk, papuntang Tuguegarao, papuntang Tabuk, natatagalan yung biyahe nila. Sinabi naman ni Secretary Dizon na mahalagang mapabilis ang pagsasaayos ng mga nasirang kalsada, lalo na sa mga bulubunduking lugar na madalas naaapektuhan ng road slips. O yung road slip doon, marami kasing ganyan, no? Kasi nga dahil mataas tayo, paakyat na tayo puntang Cordillera, maraming nasisira. So ang importante nga, kailangan bilisan yung pagpapaayos. Ang problema nila, budget. Sabi ko naman, may pera naman kailangan nga talaga igagay yung budget sa tama, hindi yung, alam nyo naman, nakita natin itong mga nakaraang taon, yung pera kung saan napupunta, ninanakaw lang, kailangan magbago na talaga. Sa ngayon, patuloy ang pag-iikot ng DPWH sa mga konstruksyon ng kalsada upang matiyak na mapapakinabangan pa ang mga proyekto sa pagpasok ng tag-ulan. Vanessa Bugtong, RNG News.